So, yun guys, welcome back dito sa ating video. So, pag-usapan ulit natin EIGRP, ito, kaya ng kahapon. Pero kahapon, pinag-usapan lang natin is yung mga behavior, tsaka mga katangian lang ni EIGRP. Okay, so ngayon sa video na to, ang gagawin natin is configure natin yung EIGRP dito sa mga router na to. Okay, tapos testing natin communication between PC1 and PC2. Okay, and then i-testing rin natin tong kanyang formula kung paano niya kinukuha yung yung pinaka best path. Okay, kasi ito yung kanyang metric eh. Nagbe-base siya sa bandwidth and delay. Okay, so hindi siya gaya ng RIP na nagre-rely dun sa hop counts ng mga routers. Okay, so ngayon dito sa diagram natin, makikita nyo meron tayong 4 na router. 4 lang para madali lang i-configure. And then may mga IP address na yan. So gaya ng sinasabi ko, itong mga IP address ko ano lang to. Ang tawag dito, gawa-gawa ko lang. Okay, so ito /30/30/30/30/30. Dito tayo /24. Ito yung kanilang mga IP. Yan. Okay, so kinonfigure ko na guys yung mga interfaces na yan. May mga IP address na yan para hindi na tayo mag-configure. Ang kukonfigure na lang natin dito is yung EIGRP. So puntahan muna natin si PC1 guys. Ito, bali naka-open yan sila dito. Yan. Gawin natin ping 192.168.20.100. Yung IP yan ni PC2. Okay, so makikita nyo host unreachable kasi wala pang route si R1 papunta rito kay 20.0 kasi wala pa tayong kinonfigure dito eh. Okay, so ngayon configure natin kay R1 yung EIGRP. Configure terminal, router, EIGRP, tapos yung autonomous system, yung pinag-usapan natin kahapon. So sabihin natin 10, router EIGRP 10, then yung network, yung network 192.168.10.0, tapos yung wildcard bits, ito yan, gaya na ito. So halimbawa, /24, diba? 255.255.0. So pag ma-minus nyo lang yan, so 255 minus 255, 0, 0, 0, wait lang, 0, 0, 0, tapos 255, yan, 255, 255. And so 0.0.0.255. Okay, and then yung network na to 1.1 tsaka 3.3. So network 1.1.1.0 0.0.0.3. 0.0.3 kasi ang /30 ay 252. So 255 minus 252, 3. So 3. Ganon din si 3.3.3. 3.3.3. Yan. Tapos no auto summary. Tapos and show run tayo. Confirm natin yung configuration. So ito na. Yan. Okay. And then kay R2, ganun din. So router EIGRP 10, network 1.1.1.0.3. Tapos network yung kabila 2.2.2.0 0.0.0.3. No auto summary. Ayan lang, makikita nyo guys, nag-form ng neighbor si itong dalawa. Ayan, neighbor na sila. So anytime pwede na sila magpasahan ng routes. Okay? And then kay R3, okay, so puntahan natin si R1. So show IP route. And so makikita nyo kay R1, meron tayong dalawang path. Ito, papunta rito at papunta rito. So naka-entry yan dito sa routing table niya kasi same ng AD, same ng cost. Pero magkaiba ng next hop address. Okay, so ang gagawin niyo dyan is maglo-load balancing yung traffic. Diba, si R1, si PC1, makikipag-communicate siya dito kay PC2. So mag-load balance yung traffic dito sa dalawang path na to. Yun yung ginagawa ni EIGRP pag meron siyang equal cost. Okay, so ping tayo guys mula kay PC1 papunta kay PC2. Okay, so punta natin si PC1. Yan, PC1. So ping 192.168.20.100. Okay, so nagkikita sila si PC1 at PC2. Nagkikita sila. Okay, nagre-reply si PC2 kay PC1. Ngayon, punta natin si R1.
si R1, meron siyang destination network na 20.0, which is si PC2, kung saan siya nakakonect. And then, dalawa yung kanyang path or yung way. Same ng administrative distance, same ng metric. Ano, same sila. Pero magkaiba ng next hop address. So, dito yan. So, ibig sabihin, may dalawa siyang path. Ngayon, ang gagawin dyan ni router or ni EIGRP, ilo-load balance niyan. Yan. So, it's either ito gagamitin niya or ito. Ngayon, makikita natin yan sa trace route. Pero with yung trace route natin dito is mayroon tong twist. Okay, so trace 192.168.20.100. Yan. So, kung makikita nyo, unang pinuntahan ng packet ni PC1 is 192.168.10.1. Ito. Ito. Yan, gateway niya. And then, 1.1.2. Okay? So, 1.1.2. Sino yun? Ito. Yan, 1.1.2. So, gumanon na, di ba? Pero makikita nyo, yung sunod na IP address, yung hop 3 natin, 4.4.1. Pero ito yun. Ito yung 4.4.1. Di ba? Dapat ito, 2.2.1. Pero syempre, hindi ganun yung nag-work. Kasi nga, meron tayong tinatawag dito na asymmetric ICMP. And yung asymmetric ICMP, kasi nga, gawa yan ng naglo-load balance yung mga router. Okay? Kasi meron silang multiple path. So, ang nangyari, si R2, finorward niya nga yung packet dito kay R4 dito sa IP na to. Pero dahil si R4, dalawa rin yung kanyang path or meron din siyang naglo-load balancing din siya. It's either ito yung gagamitin niyang pang-reply or itong path na to. Mamimili lang siya dyan. So, mamimili lang siya dyan. So, sa case natin, ito yung pinili niyang path na pang-reply pabalik dito sa PC1. Kasi magre-reply si PC2 eh. So, ito yung path na pinili niya, yung 4.4.1, pabalik dito sa PC1. Kaya, ayan yung lumalabas dito sa trace route natin. Ganun yung pwedeng mangyari pag yung mga router natin is naglo-load balancing. Karoon tayo ng asymmetric ICMP. Okay, so, pero mamaya, ayusin natin to. Kasi gagamitan natin siya na itong formula na to. Okay? So, ba't mamaya pa? Ngayon na pala. Kasi kung makikita nyo, show interfaces tayo. Yung mga, ito, yung sa E0/0 na yan, yung mga interface na yan, by default, yung bandwidth, tsaka yung delay. Okay? Default yung mga yan. Pero computein natin. Papakita ko sa inyo. So, show IP route. So, wait. So, by default, ito yan, bandwidth, 10,000, delay, 1,000. Okay, so dito yan. Yan. So by default yan, default yan guys ha. Ganyan. Ngayon, kukumputin natin gamit tong formula na to. Okay, so sabi 10 raised to 7 divided by minimum bandwidth. So ang pinaka minimum bandwidth natin dito is 10,000 kasi 10,000 lang naman ang meron sila. Ang pinaka default nila yun, 10,000. 10,000. And then, divide natin sa 10,000. So, 1,000. Lagay natin dito. Palitan na, gawa tayong bago. So, 1,000. Okay? Lista lang natin. Para hindi tayo malito. And then, sum of delays. So, 1,000 plus 1,000 plus 1,000 equals 3,000. So, 3,000, tapos divided by 10 daw. Ayan, 300. So, divided by 10. Okay? Tapos plus. So, plus 300. Equals 1,300. Ngayon, 1,300 times 256. 1,300 times 256. So, meron tayong 332,800. 1,300 times 256 equals 332,800. Yan. So, ito yung lumabas dito sa base, dito sa bandwidth and delay nitong mga link na to. Check natin si R1. Makikita natin, ayan o. Papuntang 192.168.20 dito, .0, administrative distance default 90. Yung metric, 332,800. Ayun o. 332,800. Diba? Galing no? So, ipagpalagay natin na lahat to, itong lahat na to, itong mga link na to, yan,
same silang nasa default, di ba? So, ibig sabihin, from R1, papunta dito sa PC na to, PC2, wait lang. From R1, papunta sa PC na to, at from R1 ulit, papunta sa PC na to, kasi may dalawa siyang path eh. Ito yung metric na meron siya. So, ibig sabihin, parehas, mamimili siya, maglo-load balance.